Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kay pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ika-4 na linggo sa ating 40 araw na paghahanda ay tinatawag nating Laetare Sunday. Ibig sabihin, ito ay linggo ng kagalakan. Tayo ay magalak sapagkat ang Diyos ay puspos ng pag-ibig sa ating mga makasalanan. Tayo ay magalak sapagkat ang Diyos ay liwanag sa gitna ng ating mga kadiliman. Ating aaminin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya. Sa pamamagitan ng dakilang kapiestahan ng pagkabuhay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa
Mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mga mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa. Pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya, umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa ay nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito, sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig. At itinutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya, ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan, ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo, kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang. Ang iniwan naming Siyon ay aming maaalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inuutos, nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matinis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa, niyong nais nilang silang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya na di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kaniyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Linggo ng Kagalakan. Ito, mga pinakamamahal, ang ibig sabihin
ng salitang Laetare Sunday. Ang ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma ay tinatawag na Laetare Sunday. Ibig sabihin ng Laetare ay magalak. Kaya ang tawag po sa linggong ito ay Linggo ng Kagalakan. Kaya inyong mapapansin ang kasuotan ng mga pari ngayong linggong ito ay kulay rosas, sapagkat ang rosas ay kulay ng kagalakan. Sana po ay huwag niyong iisipin na ito ay pamumulitika ng simbahan, sapagkat sa napakahabang panahon ay ginagamit na sa liturhiya ng simbahan ang kulay rosas, na ang ibig sabihin ay kulay ng kagalakan. Mga pinakamamahal, ang mga pagbasa natin ngayon, lalo't higit ang mabuting balita natin ngayon, ay nagbibigay ng dahilan kung bakit tayo dapat magalak. Ang sabi ng mabuting balita ngayon, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay bumabalik sa karanasan sa lumang tipan, kung saan ang mga tao ay kinakagat o kinagat ng ahas. Anong utos ng Panginoon kay Moises? Ang sabi niya, kumuha ka ng isang tikin, at sa tikin na iyon ay maglagay ka ng ahas. Ito po ang simbolo na ginagamit magpahanggang ngayon ng mga doktor, yung tikin na mayroong nakapulupot na ahas. At ang sabi ng Panginoon, kung sino mang tumingin dito ay gagaling. Mga pinakamamahal, ang katuparan nito ay matatagpuan natin kay Jesus. Sapagkat si Jesus ay ibinayubay din sa krus. At ang sino mang tumingin sa krus na ito ay makakaranas ng tunay na kagalingan. Jesus crucified on the cross will bring about total healing. Ano yung kagalingan yon? Yun ba ay kagalingan lamang sa karamdamang pangkatawan? Pwedeng ibigay ng Diyos ang kagalingang pangkatawan kung ang kagalingang ito ay magdudulot sa atin ng kabanalan at ng kabutihan. Huwag po ninyong kakalimutan yon. Kapag ikaw ay mayroong sakit at ayaw kang pagalingin ng Panginoong Diyos, kahit na ikaw ay dasal ng dasal, ibig sabihin, ang sakit na yan, kapag iyong binuhat na kaisa si Jesus, ang sakit na yan ay magpapabanal sa iyo. Pero huwag kang titingin sa iyong sakit. Huwag kang gagaya kay Pedro na siya'y tumingin sa mga hangin at sa mga tubig ng dagat na sumasalpok sa kanya. Kaya siya'y napuno ng pagkatakot. Huwag kang titingin sa iyong sakit. Ikaw ay titingin kay Jesus na nakabayubay sa krus. Pagkakalooban ka ni Jesus ng ganap na kagalingan. Anong kagalingan yon? Kagalingan mula sa sakit ng iyong pagkatakot, ng iyong pangamba, ng iyong pagkabagabag, sapagkat ang mga bagay na ito ay karamdaman din. Yung isang taong takot
ikaw ay may sakit. Yung isang tao na punong-puno ng pangamba at ng pag-aalaala, ikaw din ay mayroong sakit sa iyong pananampalataya sa Panginoong Diyos. Tumingin ka kay Jesus na nakabayubay sa tikin ng krus. Pagagalingin ka ni Jesus. Hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba, hindi ka mag-aalaala, sapagkat ang sabi ni Jesus, hindi kita iiwang ulila. I will not leave you orphans. I will be with you until the end of the world. Kaya napakaganda po ng ating binasa ngayon. Ito po ay sikat na sikat. John 3:16. For God so loved the world that He gave us His only Son. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga pinakamamahal, ito ang dahilan ng kulay rosas. Ito ang dahilan ng kagalakan natin. Isang Diyos na nagpapagaling sapagkat tayo'y pinupuspos niya ng kanyang pag-ibig. Love will take away all our fears. Aalisin ng pag-ibig ang lahat ng iyong pagkatakot. At kung sinasabi ng banal na kasulatan na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Diyos, mga pinakamamahal, wala ding dahilan upang tayo ay manatili sa pagkatakot. There is no reason for us to remain in fear because nothing can separate us from the love of God. Alam po ninyo kung inyong babasahing mabuti yung salmo na ating napakinggan, ito po'y nakakaantig ng ating kalooban. Ang salmo na binasa natin ngayon ay ipinahayag noong ang bayang Israel ay nasa Babylonia sapagkat sila'y nilupig ng mga taga-Babylonia. The psalm for this Sunday was written when the Israelites were in exile in Babylon. Ang tawag natin dito ay Babylonian captivity. Sila'y alipin sa Babylonia. At ang Jerusalem ay wasak na wasak. Jerusalem was totally destroyed. They were in exile in Babylon. Kaya anong sabi ng salmo ngayon? Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami roo'y nakaupong tumatangis sa tuwina. Ang iniwan naming Siyon ay aming maaalaala sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila. Isinabit namin doon
yaong dala naming lira. Ano ho, Father, ang nakaka-touch sa bahaging yon? Sa kultura ng mga Hudyo, kapag sila'y masayang-masaya, sila'y tumutugtog ng lira. Sila'y tumutugtog ng lira. At ngayong sila'y nasa Babylonia, ang sabi nila, yung lirang yon, isasabit na namin sa sanga ng puno. Depressing for an Israelite. Eto pa, paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bansa noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga ng pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Mga pinakamamahal, hindi ito malayo sa karanasan natin. May kagalakan tayong waring isinasabit na natin sa sanga, sapagkat ang pakiramdam natin wala ng dahilan para tayo'y tumugtog pa ng lira. Gandang-ganda ng iyong pamilya. Mamaya mababalitaan mo, may cancer ka. Yung lira, ayaw mo nang tugtugin. Yung awit sa Panginoon, ayaw mo nang sambitin. Ano yung iyong karanasang katulad nito? Lahat tayo may karanasang katulad nito, mga pinakamamahal. Sa halip na rosas, ang gusto nating isuot ay itim bilang tanda, hindi ng kagalakan, kundi ng pagluluksa. Ayaw mo nang tugtugin ang lira. Ayaw mo nang awitin ang kanta. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Mga pinakamamahal, sa misang ito, alalahanin natin muli ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tumutunghay tayo sa tikin ng krus ni Jesus. Sa kabila ng pagkapagod natin, kukunin nating muli ang lira at maglalakas loob na umawit muli kahit napapaos na tayo sa mga sigaw ng sakit. Sapagkat kailanman hindi tayo lilimutin ng Diyos. Tayo ay maglaan ng kaunting panahon ng katahimikan. Tanggapin natin ang Diyos, ang siyang sanhi ng ating kagalakan.
Tatayo ang lahat, ating sasariwain ang ating pananampalataya. Sabay-sabay tayo, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan sa tanglaw ng ating pananampalataya sa Diyos, tanggapin natin ang kanyang kagandahang loob na sa tuwina ay ipinagkakaloob niya sa sambayanan. Kalakip ng kababaang loob, hingi natin sa Kanya ang biyaya ng Kanyang awa at pagpapatawad. Ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Upang ang pangakong kaligtasan ay kamtin ng sambayanang bumubuo sa simbahang katolika at sa tanglaw ng Espiritu Santo, makapagsagawa nawa ang mga mananampalataya na makabuluhang pagpepenitensya at pagtanggap sa mga sakramentong maglalapit kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Upang ang pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan ay maipagkaloob nawa niya sa mga bansa sa sanlibutan, at ang umiral nawa ay ang kanyang kapangyarihan na susugpo sa pagkakawatak-watak ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Upang ang pananampalataya sa kaligtasang iniaalay ng Diyos ang bumuhay at magpatatag nawa sa kalooban ng mga taong nasa pagdurusa, mga walang tahanan, mga may sakit, nasa bilangguan at mga ulila. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Upang ang ilaw ni Kristo ang manahan nawa sa mga tahanan ng lahat ng angkan na bumubuo sa ating pamayanan, at makapagsagawa nawa tayo ng mabubuting gawa sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Nawa ang ating paghahanda sa darating na Pastoral Visit 2024 ay magdulot ng lalong matibay na pagsasama-sama ng buong parokya para sa isang simbahang naglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Isama natin sa ating panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na ang mga panalangin natin para sa ating mga pamilya, mga mahal sa buhay, at mga taong pinangakuan natin ng panalangin. Amang butihin at makapangyarihan, makamit nawa namin ang aming katubusan, ganoon din ang katugunan sa pamamagitan ng iyong sambayanan. Palalimin mo nawa ang aming pananampalataya nang kami ay makarating sa inilaan mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Panginoon,
Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa't bunga naming paggawaan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Nagpaging dapat makihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Ini sumulubusan na nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin aminawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang, at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Ganyan din manong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala po sa mga tatanggap ng komunyon. Kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect pagkatanggap ng komunyon. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signoret. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Ang kaloob mong liwanag, sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban, upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata, damahin natin ang presensya ng Panginoong Diyos habang tayo humihiling ng biyaya ng ganap na kagalingan. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya, kung kaya't kami nakakalapit sa inyo at humihiling ng biyaya ng ganap na kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming isip, ng aming puso, ng aming buong pagkatao. Ipinagdarasal din po namin ang mga mahal namin sa buhay na hindi na makapunta ng aming simbahan dahil sa kanilang katandaan o sa kanilang pagkakasakit. Nawa ay patuloy nilang madama ang init ng inyong pagmamahal. Hinihiling namin ito, una, sa pamamagitan ni Santa Teresita ng Batang si Jesus na nangako na siya'y gagawa ng maraming himala kapag siya ay nasa piling na ninyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pwede na po kayong pumila para po sa healing.